Toronto, may kanto na hindi lang basta intersection. Para sa maraming Pilipino, ito yung palatandaan na meron tayong lugar dito sa city. Ito yung kanto ng Wilson and Bathurst o mas kilala bilang Little Manila. Dito mo makikita ang ilan sa mga pinakakilalang Filipino hubs dito sa Canada. Hindi siya official na Little Manila, walang mga tourist marker or street sign. Pero sa loob ng ilang dekada, itong lugar na to ang naging sentro ng Filipino community dito sa Toronto. Ngayon, kung maglalakad ka rito, mararamdaman mo kaagad yung buhay ng community na to. Marami kang maririnig ng mga Filipinong nagtatagalog dyan sa paligid. And napapalibutan siya ng mga iba't ibang mga Pinoy businesses kagaya ng mga restaurants, yung mga remittance, and mga bakery, ganyan. Para ka talagang binibigyan ng feeling ng home away from home. Pero punong-puno kasi ito ng kwento ng totoong buhay, yung mga sacrifice ng mga kababayan nating immigrants from mga ilang decades ago pa. Kumbaga, ito yung parang tulay between Philippines and Canada. Flashback muna sa nakaraan. Bago ang Second World War, rural pa ang lugar na to. Pagkatapos ng digmaan, naging suburban community ito ng Jewish families. Noong 1950s, maraming Jewish cultural centers at synagogues ang itinayo, lalo na sa Bathurst Street Corridor. Simula noong 1960s, nagsimulang lumaki ang Filipino population sa Toronto dahil sa mga pagbabago sa immigration policies ng Canada at dahil din sa sitwasyon sa Pilipinas. Pero noong 1990s, dumami ng husto ang bilang. Libo-libong Pilipino, specifically mga kababaihan ang dumating bilang live-in caregivers. Marami sa kanila ang nagtrabaho sa lugar tulad ng Baycrest Center, nag-aalaga ng mga matatanda mula sa Jewish community. Bakit napunta sila rito sa Wilson at Bathurst? Dahil malapit sa trabaho, abot kaya ang renta at agad nilang naramdaman ang sense of community. Karamihan ay weekend warriors muna, naninirahan sa mga high-rise buildings tuwing araw ng pahinga. Sa paglipas ng panahon, dinala nila ang kanilang mga pamilya, nagsimulang magtatag ng mga negosyo at unting-unting naging Little Manila ang lugar na to. Ito ay simbolo ng sacrifice ng mga caregivers, ng pagkakaisa ng komunidad at ng kakayahang mag-build ng home kahit nasa ibang bansa. So since 2014, libo-libong Pilipino yung pumupunta dito para sa Taste of Manila Festival. Ito yung pinakamalaking cultural event sa labas ng Pilipinas. And dito siya nagsimula, dito sa kalsada ng Bathurst na to. So sinasarado nila yung mahabang stretch nitong Bathurst Street para sa live performances, cultural events, and overall Filipino celebration. Very personal siya sa akin kasi bilang isang musician, naalala ko, batang musician noong 2014, pangarap namin makatugtog sa mga malalaking festivals. And isa tong Taste of Manila sa mga nasalangan namin at binigyan kami ng opportunity na ma-showcase yung talent namin sa music. So, yun yung isang parte nun. Diba sabi ko kanina, hindi siya official na Little Manila. Pero itong Taste of Manila Festival, ang isa sa naging pinakamalaking influence kung bakit nakasanayan natin na ito yung parang Filipino town or yung naging Little Manila talaga siya. Pero alam nyo yung reality, hindi lang siya Manila parang nare-represent dito sa lugar na to ang buong Pilipinas kasi marami kang maririnig na iba't ibang mga dialects din at iba't ibang klase ng mga tao from different parts of the Philippines. And very evident nga yan dun sa pangalan pa lang ng mga businesses na meron tayo dito, kagaya ng yung Kabalin, which is Kapampangan, nandyan si Naimas, which is Ilocano. So very diverse talaga yung makikita mo rito mga Filipino communities. Dito nakikita ang intergenerational connection mula sa unang henerasyon hanggang sa mga kabataan na lumaki na may Pinoy roots at Canadian identity. Okay, isa sa mga nagpapabuhay dito sa Little Manila ay yung thriving food scene nila dito. Kaya nga nasabi ko kanina, marami ritong mga Filipino-owned businesses, mga restaurants, bakeries, and isang example doon ay itong Kabalin. Personally, dito ako talaga lagi pumupunta kapag nagkikrave ako nung sisig nila. And wala, yun lang talaga yung paborito ko, isa sa mga paborito ko. Actually, ma-share ko lang ng konti, itong Kabalin. Kung naghahanap kayo ng success story ng mga kababayan natin dito, kailangan nyo makausap yung owners nitong Kabalin, and tingnan nyo, meron na silang Balay Kapampangan, ngayon may soon to open silang Pampangenya. And Kapampangan represent.
Alam nyo, bigla ko lang naisip i-share. Para sa mga immigrants or magigets nila yung story na to eh. Alam nyo, imagine niyo bago kayo sa isang country or sa isang lugar. Yung iba walang pamilya, walang kaibigan. Diba? Parang ang instinct nating mga Pilipino is humanap ng kapwa Pilipino, diba? So, yun yung isa sa mga malaking dahilan kung bakit nabuo yung Filipino community dito sa Little Manila. From history yun And so yun nga, para sa mga, kung meron dyang mga bagong dating and hindi nyo alam sa kayo makakahanap ng mga kaibigan, try nyo pumunta dito sa May Wilson and Bathurst. Alam nyo, dito hindi na kayo ma-homesick pagdating sa mga Filipino products, lalo ngayon. Halos lahat nandito na. Sa kabila ng mga hamon tulad ng housing at income gaps, patuloy na lumalago ang lugar bilang reception area para sa mga bagong immigrant at bilang pinagmumulan ng cultural pride. Dito sa kanto ng Bathurst and Wilson, ito yung nagpapatunay na ang isang generation ng resilience, sipag at tiyaga ay kayang bumuo ng isang buong community. So kung pupunta kayo dito, for sure masasabi nyo na ito yung home away from home.